Andito na naman si Madam sa bundok. Sa nakikita nyo, tumutubo na yung mga tanim nila dito. Syempre, sinama ni Madam itong alaga niyang dinosaur dito sa bundok. Kung hindi pa umakyat si Madam sa bundok, hindi pa makakaligo yan. Tubig ulan pala tong nililigo ni Madam. Kaya unang buhos, magugulat ka talaga at maninigas sa lamig. Hindi yan Coke ha, shampoo yan. Maagang gumising si Madam kasi alam nyo na mag-cooking show na naman siya. Ang lulutuin ni Madam ngayon, ang mga paborito niyang pang breakfast. Inuna niya itong hiniwa itong mga talong, parang nilagari mo na yung talong na yan Madam. Basta ganyang hiwa lang ang ginawa ni Madam sa talong. Dahil merong talong, syempre may okra. May pasenyas-senyas pa tong Madam nyo. Basta ang sinabi lang ni Madam dyan, putulin yung ulo ng okra. Mga paboritong gulay itong mga hiniwa ni Madam. Manira naman itong mga langaw na to. Basta nasa bundok ka, madami talagang ma-endangered species. Lahat ng ulo ng okra, iniwa na talaga ni Madam. Hanggang sa tuluyang wala ng ulo yung okra. Natapos nang hiwain ni Madam yung talong at okra. Kaya isunod na naman niya itong hotdog. Basta hotdog talaga, paborito yan ni Madam. Pinalatan lang ni Madam yung hotdog. Basta tanggalin nyo lang yung plastic na bumabalot sa hotdog. Pagkatapos nga balatan ni Madam lahat, i-slice na naman sa gilid-gilid. Effective na technique daw yan para madaling maluto yung hotdog. Kaya itong Madam nyo walang pinalampas. Lahat ng hotdog, in-slice-slice na niya. Lahat ata ng klase ng hotdog, paborito ni Madam. Siyempre, dahil may hotdog, may kasamang ham na yan. Dito na naman matcha-challenge yung Madam nyo. Dito nga sa organic na kalan. Talagang mano-mano to, walang matik dito. Nung nakasiga na ng apoy si Madam, sinalang na niya yung kawali. Tapos naglagay siya ng used oil na mantika. Yung sakto lang, yung hindi ka magka-kolesterol ba? Inuna na ng prituhin ni Madam yung hotdog. Ewan ko, basta yung hotdog masarap talaga kapag piniprito. Pabilisang prito lang to, hinango na kagad ni Madam. Bakit kaya yung hotdog pang breakfast lang no? Noon kasi ginawang lunch at dinner to ni Madam. Luto na nga itong hotdog ni Madam. Kaya isunod na natin tong prituhin itong ham. Basta may hotdog talaga sa breakfast, hindi mawawala yung ham. Hindi talaga kumpleto yung breakfast mo kapag wala ito. Sus, talagang may budget ka lang ngayon Madam. Bago tuluyang masunog, ginango na kaagad ni Madam lahat. Abay matik, naluto na kaagad itong ham ni Madam. Ang susunod na piprituhin ni Madam, naku, nakipagdigmaan pa siya sa mga manok. Talagang nanguha pa ng itlog si Madam. Masarap kasi yung breakfast kapag may itlog. Bago mahuli pa si Madam sa manok, ipiprito na niya ito. Binigla lang ni Madam sa pagprito itong itlog. Hindi kasi pwedeng i-overcook to. Kaya eto, luto na itong piniritong itlog ni Madam. Naku, kung hindi pa kayo nakatikim ng talong na piniprito, abay ang lungkot naman ng buhay nyo. Sinasabi ko sa inyo, masarap talaga yung piniritong talong. Ito talaga yung paboritong gulay na piniprito ni Madam. Syempre, ito din yung kukumpleto sa breakfast nyo. Abay, luto na pala itong piniritong talong ni Madam. Kaya isunod mo na yung okra. Yung okra, pwede mo namang ilaga. Pwede ding prituhin katulad ng ginawa ni Madam. Kaya eto, luto na yung piniritong okra ni Madam. Ang susunod nga na priprituhin ni Madam, abay nanguha pa siya sa mga taniman nila. Wala kasi ito sa plano na lulutuin ni Madam. Kaya hindi siya nakapag-ready talaga. Eto nga at kumuha pa si Madam ng dahon ng kamote. Ewan ko na lang kung hindi pa hahaba ang buhay ni Madam nito. Halos puro masustansya pala tong niluluto niya. Minsan lang kasi ito makapag-breakfast si Madam. Kaya nilugos-lugos na niya. Lahat ng gulay na tinanim, niluto na niya. Abay, pwede din pala itong prituhin itong dahon ng kamote. Alam nyo na, si Madam, mahilig talagang mag-eksperimento. Bali, half cook lang tong ginawa ni Madam. Hindi na niya pinatagal sa pagprito, hinango na niya kagad. Kung walang tuyo sa breakfast nyo, huwag na lang kayong mag-breakfast. Eto kasi yung tataob sa kanin nyo. Etong tuyo na to, sariling gawa lang to nila Madam. Makalimutan lang ni Madam lahat-lahat, wag lang yung tuyo. Dahil may tuyo, kompleto at perfect na yung breakfast ni Madam. Sa bundok lang pala makakatikim ng ganito kasarap na breakfast si Madam. Tapos sasamahan mo pa ng ganitong kanin. Mapapadami ka na lang talaga ng kain ito. Luto na nga itong mga kanin kaya nilatag na sa sahig. Wow! Wow! Siyempre, hindi pwedeng walang kape sa breakfast. Kahit mainit pa yan o malamig, kape is life talaga si Madam. Samahan mo pa ng ganito kagandang view, mabubusog ka talaga. Sa dami na niluto na breakfast ni Madam, hindi na magkasya sa lamesa. Kaya sa lapag na lang kami sama-samang kakain. Sinasabi ko sa inyo, kahit gaano pa kasarap yung niluluto mo, kung mag-isa ka lang kakain yan, walang lasa talaga yan kinakain mo. Yung sama-sama kayong kumakain, yan yung magpapasarap talaga. Nung nalaman ni Madam na ang sarap palang tumira dito sa bundok, hindi na talaga siya bumaba.
Lalo pat itong mga tanim nila ay nagkakabunga na. Katulad nga nitong prutas na to, abay namunga na pala. Ito nga ang watermelon. Basta kasing laki na ng palad ni Madam. Lahat din ng gulay sa bahay kubo, abay tinanim na lahat ni Madam dito. Dahil meron ng gulay, syempre ready na yung pangsahog natin. Simple lang naman ang buhay na gusto ni Madam. Yung meron siyang lupain na kasing lawak ng Pacific Ocean. Tapos yung magluto ng ganitong pagkain. Kahit hindi pa namunga yung saging pero nakaluto sila ng ganito. Binuksan na nga ni Madam yung dinala niyang epektus. Pero yung amoy jackpot na. Syempre dahil malapit ng gumabi, kaya itong si Madam ready na sa i-cooking show niya. Kahit nasa bundok na si Madam, magluluto pa din siya ng mga alien na ito. Ang unang step na ginawa niya ay hinugasan niya muna itong mga crabs. Pero bago mo hugasan, syempre amuyin mo muna. Ang daming arting ginawa ni Madam bago lutuin itong seafoods na ito. Pagkatapos nga hugasan ni Madam itong crabs, abay sinunod na niya itong mga hipon. Baka kasi makakatakas pa at lalangoy pabalik sa Pacific Ocean. Pero ang dami mo pang kauihan na ginawa, Madam. Huhugasan na nga lang, papahirapan pa itong hipon na ito. Medyo malalaki nga itong nabiling hipon ni Madam, no? Perfect na perfect to sa balak niyang lutuin para dito. Basta seafoods ang lulutuin ni Madam. Naku, easy lang yan kay Madam. Dito na naman tayo sa pagtanggal ni Madam sa mga paa at kamay ng mga hipon. Pero parang bukas pa ata matatapos si Madam nito. Hanggang sa naabutan na lang ng bagyo. Inalian na nga ni Papa itong kubo kasi muntik nang liparin ng hangin. Pero ang inalala pa din ni Madam, itong mga lulutuin niya. Hindi pwedeng hindi niya to ipagpatuloy, no? Kahit bumagyo pa dyan, ang Madam niyo nagfocus lang sa pagluluto niyang ito. Hinanda na nga niya yung mga ricados, tapos kaninang nilutong saging. Eto nga at hinango na. Pagkatapos nga binalatan yung mga bawang, eto nga at hiniwa na ni Madam sa pino. Matik, ready na yung mga ricados natin. Dito na naman sa organic na kalan, mahihirapan yung Madam niyo. Kaya nga tumawag na siya ng rescue. Mano-mano mo kasi itong papaapuyin. Alam nyo na si Madam nasanay na sa kalan sa mansyon. Dahil umapoy na, sinalang na ni Madam yung kawali. Linex mo na ni Madam yung organic nilang sandok. Dahil uminit na nga yung kawali, no? Isinunod na nga ni Madam itong butter. Nung natunaw na yung butter, hindi na ni Madam pinatagal. Una na niyang nilunod itong mga bawang. Kailangan kasi may bawang para mawala yung sumpa. Medyo emotional nga si Madam sa pagluluto niyang ito. Grabe naman kasi makausok itong mga panggatong na ito. Sinunod na nga ilunod ni Madam itong hiniwang luya. Hindi din basta-basta itong ginagawa ni Madam. Doble itong trabahong ginawa ni Madam. Nag-cooking show pa kasi itong Madam nyo. Naghanap na lang talaga ng paraan para makapag-video ba. Dahil kulay gold na nga itong mga ricados, ay pwede nang isang lato. Kapag nag-golden na nga yung mga ricados, pwede nang ilunod yung mga main ingredients. Inilunod na nga ni Madam yung mga crabs at hipon, no? Dahil nga, kailangang palambutin pa muna ito. Kaya nga, tinakpan niya muna. Konting palpak lang ni Madam, laglag tong iPhone niya. Wala pa nga 3 segundo, binuksan na kagad ni Madam. Tapos, nilagay na nga niya yung mga secret ingredients na pangpasarap. Bago pa natuto mag-cooking show itong Madam niyo, ang daming kapalpakang ginawa. Pero ibahin nyo kapag si Madam ang magluluto ng seafoods. Siyempre, alam na alam niya kung paano to pasarapin. Kung baga, na-memorize na ni Madam yung mga steps ba kung paano to lutuin. Pero high blood na ata si Madam sa lagi niyang pagluluto ng seafoods. Aamoy-amoyin lang ni Madam yan. Hindi na niya tinitikman talaga. Eto na nga at luto na nga itong niluluto ni Madam. Etong crabs at hipon, ilang taon na din ito na nasa ref. Buti na lang talaga naluto na ni Madam. Tumigil na nga yung malakas na ulan, no? Kakatubig lang kasi kami dito kapag tuwing umuulan. Kaya itong auntie ko ngayon lang talaga nakaligo. Perfect talaga sa tag-ulan yung may sabaw ba. Kaya etong si Madam, ininit niya muna. Etong ang tinula na pinangtanghalian nila. Yung alagang manok ng papa niya, inulam na naman ni Madam. Dumadami na kasi yung alagang manok ni Papa kaya dapat ulamin na. Tapos luto na din pala itong sinaing naming kanin. Dahil luto na nga yung mga pagkain, ay matik, ilalagay na sa lapag yan. Kapag nasa bundok kasi sila Madam, nasanay na silang sa lapag sila kumakain. Mukha lang maarte si Madam, no, pero hindi talaga. Masarap na nga yung ulam namin. Lalong sasarap pa kasi sabay-sabay kaming kumakain. Go! Andito na naman si Madam sa bundok. Heto nga at may panibago na naman siyang i-eksperimento. May dala nga siyang 3 kilong baboy dito. Niligo niya kaagad ng paminta itong daladala niyang karning baboy. Lahat ng sulok ng karning ito nilagyan talaga ng paminta ni Madam. Ang next step nga ay hinalo na din niya yung sumpa ng aswang. Dahil nga imamarinate ni Madam to, syempre hindi kakalimutan yung mga pampalasa. Matik, masarap talaga to kasi madaming epektus na nilagay. Eto nga at minimekos-mekos na ni Madam. Nilamas-lamas para lalong sumarap.
Gusto ni madam yung maalat talaga kaya nilagyan niya ng asin para lumambot yung karne. Eto nga at binubugbog sarado na ni madam. Pagkatapos ng lahat-lahat, tinakpan na niya ng dahon ng saging. Syempre, i-marinate mo na ito bago lutuin. Babalikan ni madam yan later. Itong uli nga na nabasa sa ulan, ibinilad ni madam sa araw. Kahit hindi pa tuyo, ay pwede na yan, go. Habang minamarinate pa kasi yung karne, sisimula na ni madam magpabaga ng apoy. Lalo pat dito talaga si madam, nahihirapan talaga. Dito nga siya sa likod ng kubo magluluto. Dahil bida-bida tong auntie ni madam, nagrepresenta na siya na lang daw yung magpapasiga ng apoy. Pero parang mapapanis na lang yung karning minamarinate ni madam. For how many hours and minutes? Eto nga at nakapagbaga na sila ng apoy. Chinek na nga ni madam kagad itong minamarinate niya. Baka kasi ma-overdose, mahirap na. Dahil hindi pa nakontento si madam sa lasa, niligo niya na naman ng seasoning. Para lalong sumarap, lamasin mo ng lamasin. Sa ginagawa mong yan madam, magiging lasang kamay na yung lulutuin mo. Yan yung mga pinagbabawal na teknik ha. Bale, maglilitsyon belly si madam dito sa bundok. Dahil nga madami siyang budget ngayon. Eto nga at pinalamanan niya ng seafoods. Atribida talaga tong madam nyo, ang daming alam. Syempre, pinalamanan na din niya ng mga ricados. Ayan tuloy na overload na yan sa palaman madam. Medyo nahihirapan nga si madam dito no. Kaya nagpatulong na siya sa uncle niya. May procedure pa kasing gagawin dito. Bali, ooperahan lang naman namin to ng slight. Bago maluto nga itong lechong beling ito, papahirapan muna ng bongga. Hindi kasi madala sa tahi-tahi lang. Kaya ginamitan na lang ng stainless na wire. Ewan ko na lang kung makakatakas pa ba yung hipon at alimango dito sa loob. Hindi na nga halos makahinga itong lechong beling na ito dahil sa higpit. Mas mabuti na din yan, secure talaga. Yung palaman sa loob, hindi na talaga makakawala. Hindi na ito patatagalin ni madam. Napagod na kasi siya sa mga ginagawa niyang prosesong pangmatagalan. Gusto na niya yung pangbilisan talaga. Kaya sisimula na ni madam i-cooking show ito. Isasalang na sana ni madam. Pero parang hindi pa nakontento sa higpit no. Kaya ginamitan ng pako at minartilyo muna. Grabe ang paghihirap ng belly na ito bago lilitsunin. Ang inalala lang talaga nila yung palaman sa loob ba. Pero panigurado nito wala na talagang kawala. Abay pinako ba naman? Dahil nga lechon belly ito, syempre lilitsunin. Alangan namang gigisahin ni madam ito. Eto nga at pininturahan na nga ni madam itong lechon belly. Bago nga inikot-ikot. Sa nakikita nyo, medyo lechon na nga kung tignan. Pero hindi pa luto yan ha. Kung kailan nag-cooking show si madam ng lechon belly, dyan pa yung unos na dadating. Medyo kinakabahan na nga ako sa weather no. Pero yung pamangkin ni madam mukhang natatakam na talaga. Dahil sa pinagdadaanan ng lechon belly na ito, dapat lang na ma-perfect talaga ni madam ito sa pagkaluto. Hanggang sa dinaanan na lang kami ng eroplano dito. Pero itong lechon belly, hindi pa din luto. Dapat hindi mabigla sa pagkaluto ito. Dapat yung sakto lang talaga. Hindi na nagbida-bida si madam sa paglilitsyon na ito. Dahil nga sa init, baka si madam malitsyon din ba. Bago pa magkakulay uling tong lechon belly na ito, hinango na kaagad nila. Agad-agad nga na nilatag itong dahon ng saging sa sahig. Dahil nga dito ilalagay yung lechon belly no. Pagkalatag nga, tinanggalan na kaagad ng mga bakal. Syempre, hindi yan kasama sa mumukbangin no. Kitang-kita na kagad yung seafoods na pinalaman. Abay, lutong-luto talaga. Wow! Mukhang ang sarap nga talaga itong lechon belly ni madam. Kaya itong madam nyo, hindi talaga makatiis na hindi ito tikman. Etong hipo na pinalaman, saktong-sakto talaga sa pagkaluto. Eto nga, sinimula na nilang minukbang talaga. Madami kasing tinanim yung pamilya ni madam ngayon. Kaya dapat lang na masarap yung ulam talaga.